Pagkatapos ng 20 taon ng pakikipaglaban sa digmaang Trojan, si Haring Odysseus ay hubot-hubad na nakahiga sa baybayin ng kanyang sariling isla, ang Ithaca. Ang isang maikling pagpapakilala sa simula ng pelikula ay nagbibigay ng konteksto tungkol sa kanya at sa digmaan. Samantala, si Prince Telemachus na hindi pa nakikilala ang kanyang ama, ay nahihirapan dahil sa mga manliligaw na nag-aagawan para makuha ang puso ng kanyang ina. Si Queen Penelope ay nahaharap sa matinding pressure na pumili ng bagong asawang mag-aangkin sa trono. Sa mga manliligaw, si Eurymachus ay nagbabanta kay Telemachus, ngunit si Antinous, ang punong manliligaw, ay namagitan. Sinubukan ni Antinous na hikayatin si Telemachus na kumbinsihin si Penelope na pakasalan siya, na nangangako ng proteksyon at kaayusan para sa isla. Gayunpaman, tumanggi si Telemachus, iginiit na si Antinous ay hindi mas mahusay kaysa sa iba. Habang ang kanyang biyenan ay malapit ng mamatay, si Reyna Penelope ay nagpapanatili sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghabi ng kanyang libing na saplot. Hinimok siya ni Philotius na pumili ng manliligaw at tapusin ang kaguluhan, ngunit iginiit niya na gagawa lang siya ng desisyon kapag nakumpleto na ang saplot. Samantala, nakita ng dalawang manliligaw ang isang lalaki sa dagat ngunit pinaalis siya, na nagsasabing hindi na kailangan ng manliligaw, at itinapon siya pabalik sa tubig. Nang maglaon, nakita ng parehong manliligaw ang isang batang babae. Nang matuklasan nilang wala siya sa tulde ng kanyang kasintahan, pinatay nila siya ng walang awa. Sa kalaunan ay natuklasan si Odysseus sa baybayin ng swineherd sa isang lalaking nagngangalang Eumaeus na nag-uwi sa kanya at nag-aalaga sa kanyang mga pinsala. Kinabukasan, pinuna ng isa pang pastol ng baboy, si Hippotas, si Eumaeus sa pagtulong sa isang estranghero, nagbabala na maaari itong magdulot ng gulo. Sumagot si Eumaeus na nagsasabing hindi pa sila nagiging hayop. Sa paggaling ni Odysseus, ibinahagi niya ang mga nakakatakot na alaala ng Trojan War kasama sina Eumaeus, Hippotas, at Philotius. Ikinuwento niya ang pakikipaglaban sa tabi ng kanyang mga kasama, na naglalarawan kung paano nila pinatay ang mga Trojan at sinunog ang lungsod hanggang sa magiging abo. Dati, siya ay isang makapangyarihang mandirigmang hari, si Odysseus ay isa na ngayong sirang tao, na nahihirapan sa pisikal at emosyonal dahil sa mga pilat ng digmaan. Si Hippotas ay bigo at nagalit, nagtatanong kung bakit hindi agad bumalik si Odysseus at inakusahan siya ng pagtataksil, dahil iniwan niya ang kanyang mga tauhan sa isang mahirap na sitwasyon. Sa gabi, si Penelope ay lihim na nagmamasid sa kanyang mga kasambahay na nakikipagtalik sa mga manliligaw. Tuwing gabi, tinanggal niya ang isang maliit na bahagi ng damit na kanyang inayos. Isang gabi, hinarap ni Telemachus si Penelope, nagtatanong kung bakit siya lumalabas tuwing gabi. Nang marinig ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya, inakusahan niya siya ng pagiging hindi tapat, hindi alam ang kanyang lihim na pagkilos ng pagtanggal sa bahagi ng damit. Kinabukasan, binisita ni Telemachus ang kanyang lolo, ang matandang hari, na umaasang maibabalik siya sa palasyo. Gayunpaman, ang matandang hari, na ngayon ay dumaranas ng demensya, ay nawalan ng pag-asa matapos na walang kabuluhang maghintay para sa pagbabalik ni Odysseus. Determinado na makahanap ng mga sagot, umalis si Telemachus sa isla kasama ang mga mangingisda upang pumunta sa mainland para makakuha ng balita tungkol sa kanyang ama. Samantala, si Queen Penelope ay humingi ng tulong kay Antinous sa paghahanap kay Telemachus. Si Antinous, na nakakita ng isang pagkakataon, ay pinipilit siyang piliin siya bilang kanyang asawa. Tinalakay niya ang bagay sa iba pang mga manliligaw at nagpapayo laban sa pagpatay kay Telemachus. Nang maglaon, hinanap ni Antinous at ng kanyang mga tauhan si Telemachus sa tahanan ng matandang hari, para lamang malaman na pumanaw na ang hari. Ipinaalam ni Eumaeus kay Odysseus ang pagkamatay ng hari. Si Odysseus ay lihim na dumalo sa libing, siya ay nanonood mula sa likod ng isang puno habang ang mga manliligaw ay nagpahayag ng kanilang mga kahilingan para kay Penelope na muling magpakasal, na sinasabing si Odysseus ay tiyak na patay na. Bilang tugon, inanunsyo ni Penelope na gagamitin niya ang damit na ginawa niya bilang kanyang wedding gown at nangakong pipili siya ng manliligaw sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa pribado, iniisip niya kung gaano katagal niya kayang tiisin ang kanilang walang humpay na panggigipit. Kinabukasan, hiniling ni Odysseus kay Eumaeus na dalhin siya sa palasyo. Pagdating nila, nakilala siya ng kanyang tapat na aso na si Argo sa kabila ng mahabang taon na paghihintay. Dahil sa emosyon, pinanood ni Odysseus ang huling hininga ni Argos.
Sa loob ng palasyo, si Odysseus na nagbabalat kayo bilang isang pulubi, ay nakiusap na humingi ng pagkain, na nagsasabing siya ay isang matandang sundalo na nakipaglaban sa Trojan. Karamihan sa mga tao ay kinukot siya at minamaltrato, binabato siya ng pagkain. Pinipilit nila siyang makipag-away sa isang higanteng lalaki, na sa huli ay napatay ni Odysseus. Nanatili siya sa palasyo hanggang gabi. Nang pilitin siyang umalis ng isang katulong, pumagitna si Penelope, inanyayahan siyang manatili at makipag-usap sa kanya. Itinatago ni Odysseus ang kanyang mukha sa mga anino upang hindi siya makilala ni Penelope. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan niya ang kasambahay na alagaan siya at pagkatapos ay pinaalis siya. Nang maglaon, nagalit si Penelope, sinira ang damit na kanyang ginawa at umiiyak. Habang nililinis siya ni Euryclea, ang dating nursemaid ni Odysseus, nakilala niya ang isang peklat sa kanyang binti at napagtanto ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabihan siya ni Odysseus na manahimik. Kinabukasan, binisita ni Odysseus ang libingan ng kanyang ama, nagluluksa sa kanyang pagkawala at sinisisi ang kanyang sarili sa pag-iwan sa kanyang pamilya upang pumunta sa digmaan. Nagdadalamati siya dahil hindi niya nakita ang kanyang mukha sa huling pagkakataon. Samantala, bumalik si Telemachus mula sa kanyang paglalakbay at muling nakasama ang kanyang ina, si Penelope. Hinihimok niya siya na umalis sa isla, nagbabala na ang mga manliligaw ay nakikita siya bilang isang banta sa kanilang mga ambisyon. Gayunpaman, tumanggi si Telemachus na umalis. Paglabas niya ng silid, pumasok si Antinous at pinilit si Penelope na piliin siya bilang kanyang asawa, na nagbabanta na papatayin si Telemachus kapag hindi siya sumunod. Isinasaalang-alang ni Odysseus na umalis sa isla, ngunit pinigilan siya ni Eumaeus na inihayag na nakilala niya si Odysseus sa simula. Di nagtagal, dumating si Philoctetes at inutusan si Eumaeus na tipunin ng iba pang mga pastol ng baboy dahil malapit na silang paslangin ng mga manliligaw at ng kanilang mga tauhan. Iminungkahi ni Antinous sa iba pang manliligaw na sila ay dapat na kumilos at patayin si Telemachus. Sa kanilang pagtugis, pinahihirapan nila ang iba para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, at pinatay nila ang isang alipin sa panahon ng interogasyon. Gumamit sila ng mga aso upang hanapin si Telemachus. Habang papalapit ang dalawang tao, si Telemachus na nagsasalita, ay nakuha ang kanilang atensyon. Mabilis siyang pinatumba ni Odysseus para patahimikin siya at mahusay na pinatay ang dalawang tao habang sila ay papalapit. Samantala, pinangunahan ni Eurymachus ang paghalugog sa bahay ni Eumaeus, naghahanap ng damit para amuyin ng mga aso. Sa proseso, pinatay niya si Hippotas. Upang makatakas, si Odysseus, Telemachus, Eumaeus, at ang kanilang mga kasama ay nagtago sa likod ng isang talon malapit sa isang lawa, para hindi sila maamoy ng mga aso. Sa kabila ng lumalalang kalagayang pampulitika at pang-ekonomiya sa Ithaca, at ang kabiguan ni Odysseus na ibalik ang mga mandirigmang Ithacan, ay dismayado si Telemachus nang matuklasan na si Odysseus ang kanyang ama. Nag-aatubili siyang sumang-ayon sa ilang dekada na pagkawala ni Odysseus. Samantala, napilitang gumawa ng desisyon si Penelope matapos siyang mahuli ni Antinous na inaayos ang damit na kanyang susuotin sa kasal. Kumalat ang balita sa mga manliligaw na pipili siya ng mapapangasawa kinabukasan, at nagtitipon sila sa palasyo. Gayunpaman, sa halip na pumili ng isang manliligaw, si Penelope ay nag-anunsyo ng isang hamon, ang sinumang makakagawa na maipasok ang isang palaso sa mga butas ng 12 ulo ng palakol nang hindi hinahawakan ang mga ito gamit ang sinaunang busog ni Odysseus, ay siyang makakakuha sa kanyang kamay. Nagprotesta ang mga manliligaw, na sinasabing imposible na maipasok ang palaso sa maliit na butas. Tumutol si Penelope sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na nagawa ito ni Odysseus sa nakaraan. Ang bawat manliligaw ay sumusubok sa hamon ngunit nabigo, kahit sa paghila ng busog ay hindi nila magawa. Humakbang si Odysseus at humingi ng pahintulot sa reyna na sumubok. Ipinagkaloob niya ito, at habang naghahanda siya, pinainit niya ang busog sa tabi ng apoy habang tinutuya siya ng mga manliligaw. Hindi napigilan, matagumpay niyang naitali ang busog at nagawa niyang maipasok ang palaso sa butas ng ulo ng palakol, na ikinagulat ng lahat. Hinihiling ng mga manliligaw na umalis si Odysseus, ngunit ang gulat ay sumabog nang simulan niya ang pagbaril sa kanila ng paisa-isa. Inutusan niya sina Penelope at Telemachus na umalis sa silid, ngunit pinili ni Telemachus na manatili at makipaglaban sa tabi ng kanyang ama. Isinara niya ang mga pinto upang hindi makatakas ang mga manliligaw.
Habang nauubos ang mga palason ni Odysseus, nilabanan niya ang mga natitirang manliligaw sa pamamagitan ng brutal na pakikipaglaban gamit ang kamay, kasama si Telemachus na nakikipaglaban sa kanya. Nang sumuko ang isa sa mga manliligaw na si Antinous, ngunit si Penelope, pagod sa karahasan at pananibik sa kapayapaan, ay nakiusap kay Telemachus na huwag patayin si Antinous. Gayunpaman, sa kanyang galit, pinatay siya ni Telemachus. Determinado na malaman ang kanyang kapalaran, pinilit ni Telemachus na umalis sa isla. Samantala, napansin ni Odysseus si Penelope na gumagamit ng kama na hindi pamilyar sa kanya. Nagtataka, umakyat siya sa isang nakatagong silid, kung saan natuklasan niya ang kanilang lumang kama. Itinago ito ni Penelope noong umalis si Odysseus para sa Trojan War. Ipinaliwanag niya na bago sila sumulong, dapat nilang harapin at alalahanin ang nakaraan. Sama-sama, napagtanto nila na ang pag-unawa at pagtanggap sa nangyari ay mahalaga bago sila tunay na bumitaw. Ang eksena ay lumipat sa isang imahe ng bangka ni Telemachus na naglalayag sa karagatan, na sinundan ng paningin ng dugo ni Odysseus na inaanod sa isang palanggana. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.